kuya. Gagawa daw siya ng shawarma. Shawarma rice. Shawarma Batata rice. shawarma. Shawarma rice tayo tonight. Hindi gumagawa ng shawarma rice. Wala niya yung meat. Pasaing na siya ng madilaw na kanin. Turmeric daw gamit niya. Tsaka ano eh? Magic sarap kasi wala tayong chicken doon. Turmeric. Ayan. Ready na ang panlagay. Ito yung sauce. Guys na! Kakain kami pero parang busog pa ako. Diba? Pak! Tigi-tigi sa kaming tatlo dahil wala pa si Mami. Uy, session ko yun sa CTF teacher ko. Oo, kaya nga dapat binidyo ko lahat para send na lang natin, ano pang kailangan ebidensya? Hindi pinicturean ko na lang. Pinicturean ko na. Pinicture, di parang nagpicture ka lang, hindi ikaw nagluto. Ikaw naman lahat nag-prepare niyan. Ayun na. Yan ang sinasabi ko kay Chef. Sarap yan! Ito naman. Taste. Ang sarap! Kuha mo yung lasa ng shawarma rice sa Pilipinas. Ang sarap nito. Naggayat na rin siya ng mga gulay, cucumber, tomato, and onions, at saka itong paboritong lettuce. Ang sarap. Bakit nga? Ingit si Mami. Kapag masirap siya. Bitin pa nga yung bitin pa yung beef, kakatiting. Hinaluhan pa niya ng pork. Mas marami pa nga yata yung pork The kanin, wow. Hello. Sabi ko, paano napayelo yung bigas ng kanin? Lagyan pala ng turmeric yun. Buti meron kami. Pang beverage na yun. Pero kung ang dami kong lagay ng turmeric, siguro mga 1 cup of turmeric sa buong Dapat talaga, turmeric Actual powder turmeric. na walang, kasi yung niya, pang beverage Yung inumin ko na turmeric, Yes. may sugar yun. Pero okay na din. Sarap. Kuha mo yung sauce nung sa Pilipinas. Ganito lang yung mga tinitinda sa karinderya sa Pilipinas ng shawarma rice, kuya. Ganito. Mas masarap pa kan sa iyo. Yan. All the sugar as well. Yeah. Ako parang gusto kong uminom ng bawal ngayon. Beer? Hindi naman. Beer. Ay! Akala ko meron tayong yung pop dito. Nasa baba. Nasa baba yung mga pop namin. Ginger ale. Ay, Coke. Mayroon din tayo. Meron kaming pop dito sa bahay, pero wala kaming palamig. Dahil, wala naman nga uminom ng pop. Pero ngayon, parang feeling kong masarap uminom ng bawal. Kaya punta tayo dito sa basement. Kasi dito nakatabi yung mga ibang pop na minsan kasi bumibili kami ng kapag may okasyon, bumibili kami. Pero pagka hindi na inom, iniiwan lang namin dito. Ayan Hala, ayan May mga Coke dito, ganyan. Coke. Ano ba to? Original. Meron pang Crush dito. May beer pa doon. May beer pa. Ano to? Yan nga, Coke. Maglagay tayo ng dalawa sa ref. Lagyan na rin natin tong Crush. Si Jairon at saka si Johan, yan ay hindi marunong uminom ng pop. Dahil nung bata pa sila, tinakot namin sa pop, hindi maganda sa health. Tapos ginulat namin pinainom namin nung nung soft drinks. Di ba may spirit yun? Kasi nga carbonated. Ginulat namin sila tapos masakit daw sa lalamunan. Ever since hindi sila umiinom ng pop. Kaya doon pa lang malaking epekto na yun sa kalusugan nila. At least hindi na nila natutunan yung pangit sa katawan. Ayan. Ako naman ay minsan-minsan, tsaka pag nagpa-fast food yan, napapabili minsan ng pop. Palamigin ko muna. Pero actually malamig siya sa basement to.
lamig. Dito ko ilalagay. Kakain ko na lang. Huwag lang makakalimutan sa bugyan, sa freezer. Alam mo natin yung bagong virus, ang death percent is 45% to 70. Grabe naman lakas no. Mas malakas pa sa COVID. COVID hanggang 40%. The new virus in India? Yes. Last time in Asia, and like, Ito na naman ang mga nakakatakot. Yan ang virus ng uso ngayon. No? Virus na it's ganyan. more deadly than COVID. Hmm? But it's deadlier than COVID-19. It spreads from person to person if you don't be careful. Sa buhay natin, mayroong isang mamahalin, sasambahin. May isang makikilala at sa unang pagkikita, may tunay na pag-ibig. Bakit ba hindi ka nakilala na noong ibigin? Ikaw sana. The next day. Saturday bonding. Dito ako. Tsaka yun. O tara na. Let's go na. After namin mag-bonding ng cleaning bonding ngayong weekends ay lalabas muna kami. Ano na ngayon no? 4:15 na ng hapon. At sa labas na lang kami kakain for tonight. Ready yung sapatos ko? Yun. Baka pumunta kami ng Seafood City. Saan tayo? Seafood City. Yun. Ito ang aming bonding. Cleaning time sa umaga. So sa hapon, labas na lang kami para naman din na kami magluluto. Alright. Let's go. May nagko-concert yata dito sa Seafood City ngayon ha. May diretso na kami dito sa kainan. Real people are singing. Hindi, lechong paksiw yan. Tatim. Ayaw, tapos wala sila. Ha? Ayaw nga na. Walang tray. Tingnan nyo naman guys to. Papakita ko sa inyo yung mga ulam dito. Kung nagke-crave kayo talaga ng mga pagkain sa Pinas, hindi nyo na mamimiss kasi ayan no. Kayo na yung mahihirapan kayong pumili dyan kung ano bibilhin nyo. Kasi ang sasarap oh. Open mic dito ngayon sa Seafood City. Na-chempuan namin. So susubukin ko kung talagang kumapal na ba yung mukha ko dito sa Canada. Kasi yung mga kasama ko natatakot eh. Oh. Parang kinakabahan eh. Parang ayaw sumuporta eh. Suporta ayaw ko ha. Ayun, palakpak naman may isa susunod nating guest singer for tonight. First time I fell in love was long ago. I didn't know how to give my love all. After everything I've learned, now it's finally my turn, and I didn't need to ask or even wonder why. And I'm wise enough to know when a miracle unfolded, I've been moving much too fast or way too slow. You'll never know what it's taken me to say this is the last time I'll fall in love. Thank you.
palakpak naman dyan, oh. After makikain ay bumili lang kami ng konti. I'll do 1 minute plank again. Ayun, pwede, oo. I'll do 1 minute plank again. A few moments later. Kauwi lang namin galing Seafood City. Kumain pa ako ng tira. May tira ko ulam eh. Eh wala kaming kanin dito. So inulam ko sa saging. Tapos ito naman, hindi pa rin sold. Naghalo-halo na doon sa Seafood City. Oh. Okay lang yun. Naghalo-halo na yan. Tagal na. Ang hinirit na bilhin doon ay... Ano binili nyo? Nata. Yung gatas. Meron na tayo stock niyan. So, gagawa daw siya ng mango sagu. Sweets na naman. Sabi ko, ano na ako, pass na lang ako dyan. Pangkanila na lang yan. Diyos ko, tamis niyan! Gatas na malapot. Tama, kain niya to guys. Oh. Ay! Tutulo anak. Tutulo eh. Ayun oh, mag-ano siya ng sago. Maglalaga siya ng sago doon. Isang cup na sago. Ang dami nun oh. Pag namagayo ko isang cup, ang dami nun. Sarap naman yung sago. Kahit unti lang yung ano. Gat. Oh, tapos gatas pa na homo. Wow! Sakit sa tiyan ko niyan. Hindi ako talaga obra niyan. Kuya, ano masasabi mo sa pagwawala ko sa Seafood City? Nakahiya. Ako yung nahiya eh. Ingay! Uli. Mahina itong mga kasama ko. Nahihiya kapag kakanta sa stage. Siya yung nahihiya eh. Kumapal na ang mukha ko dito. Sa ano? Sa Canada. Hindi nga eh. Sa pagbablog nga, kahit may nakikita ako, hindi ko nga masabi na pwede ba kita i-vlog. Nahihiya ako, kaya kinukwento ko na lang na nakita kami ni ganito, ganyan. Hindi ko talaga, nahihiya ako mag, ano, yung kapag may nakikita ako mga subscriber, ano, picture lang, minsan. Pero nahihiya talaga ako yung ibablog ko, makikipag-usap ako, ganyan. Nakahiya. Sarap din minsan yung feeling pala ng ano, yung parang iko-conquer mo yung ano. Iko-conquer mo yung hiya mo ba? Hindi mo ba na-experience yung gano'n? Na-experience mo naman yun ah. Kasi nag-ano ka din sa stage, Pero diba? matagal na akong hindi nag-i-stage eh. Para bagang ano, parang iko-conquer mo yung kabog ng dibdib mo, ganyan ka ba? Kasi iniisip ko, yung mga lahat na nasa Seafood City, wala naman nakakilala sa akin dun eh. Kinagano ko dun eh. Kaya medyo mas malakas ba ang loob ko. Pero pag sa Pilipinas dati, grabe, yan hiya ko pag mga ganyan. Bakit? Eh kasi nga, puro kakilala mo yung mga tao eh. Marami nakakakilala sa'yo. So yun, papahinga na kami. Pero sila chichibog pa rin. At siguro Netflix na naman kami mamayang gabi. Netflix and chill. Hindi pala mamayang gabi. Ngayon na pala. 7:30 na. So chill lang. Ganun ang ating weekends. Ganun ang ating Saturday na spent. Kasi bukas, gigising na naman tayo kasi magsisimba naman kami. Kasi kakanta din kami doon sa choir naman. Yun ang commitment namin every Sunday. And then balik na naman sa work. So ganun lang at paulit-ulit lang ang ating buhay dito. Kaya dapat i-enjoy. Pero although ngayong winter na to talagang aminado kami na halos hindi talaga kami nag-aalis ng bahay, no? Parang ninamnam namin yung may bahay kami. So buong winter wala ka kaming gala eh. Never kami nakadalaw ng Banff or nakalabas ng Calgary ng winter. Kasagsagan ng lamig. So, palagi nandito lang kami. All the occasions, Christmas, New Year, nandito lang kami. So, talagang sinulit namin. Siguro, isa pa dahil sold pa rin naman kami sa mga gala. Kasi nga, nung time na nandito si na mama, kauwi lang naman nila ng September. Ay? Anong buwan ba sila mo eh? October. October. So, nung mga months, 6 months naman nandito si mama at si ninang, panay naman ang gala namin noon. So, yun. Pahinga kami ngayon, winter. Ha? Munti pa yung compared sa mga unang gala natin dito. Oo. Ay, dati wala tayong sinasanto kahit sobrang lamig. Ikot dito, ikot talagang drive ng drive. Ang sipag pa namin noon. Pero yun nga, siguro habang tumatagal ka dito sa Canada, hindi mo na masyadong gusto yung lamig. Sa mga una-una, oo talaga. Pero, oo, parang hindi, dati, nung bago kami, unang taon, pangalawang taon na winter, ganyan.
Ay, bali wala sa amin lamig. Talaga Lake Louise, Bonfire, gala-gala kami dyan. January, nag-ano pa kami doon, nagtutubing pa kami, no? Pero nakakamiss Palagi yung kami may tubig. ganong trip. Nakakamiss yung tubig. Ayun nga. Hindi na tayo nakagala. Kahit Ngayong ice winter skating, na dito to. ako pag ice skating ngayong year eh. Ayun na nga ang isa pa eh, parang ang iksi ng ng winter kasi ito every now and then iinit, lusaw lahat ng yelo. So sa totoo lang, yung mga community ice skating rink na dapat magkakaroon, hindi na nga kami nagkaroon ng ganun eh, ng ice skating rink. So hindi ko alam kung saan dito may pinakamalapit na rink na pwedeng mapuntahan kasi yung kanilang ice skating shoes talaga never na nagamit. Ngayong winter na to, no? Hindi na nailabas. Hindi na namin na-try. Samantalang last year lang, natatandaan ko, nung doon pa kami nakatira sa inuupahan, sa may Fairmount, may malapit kaming pinupuntahan doon. Ano, Arcadia lang, di ba? Arcadia lang. May pinupuntahan kami doon na maganda. Nasa likod siya ng community, nasa likod siya ng school. Tapos may community center doon, may daycare, ganyan. Tapos ang ganda ng ice skating rink nila doon. Sinama pa namin doon yung pinsan nila, na dalawa. Doon sila unang nakapag-try mag-ice skating. Wala ngayon. Ang init. Kagaya ngayon, lumabas kami. Pwede ka lumabas ng naka-t-shirt lang. Sa gitna ng, nasa January kami, January 31. Dati kasagsaan ng lamig ang ganito. Iba na talaga ngayon. Ngayon, sa bandang Ontario, yan, dyan. Ang lala ng nila ngayon dyan, ng snow nila. So, nagbabago na. Ewan ko ba, parang busy weather na rin kami. Nagiging busy na kami. Hindi na tayo magmumove sa busy. Yung busy na yung nagmumove dito. Busy weather na tayo. Ground pork. So, yun lang naman ang ganap namin today. Thank you sa pagsama. And see you on the next vlog. Bye-bye.